Hi guys, for today's video, ito na nga, pakita ko lang sa inyo itong aking sunflower theme cake na order ng aking former office mate, and shout out to Chris Dizon. Ayan, thank you so much Sisi. Actually, akalaan nyo diba, all the way from Pasay to Tondo, nakakarating ang ating cakes ni Lay at iba pa. At sorry naman, actually yung cake order na to, December 2 pa to guys. So diba, akalaan nyo, inabot na ng next year. Ngayon ko lang na-edit. Actually, sabi ko nga sa inyo, naglilinis-linis ako ng gallery kasi may mga parating akong gagawing cake na gusto kong mabidyohan. Sayang naman kasi actually yung iba kong cake nung New Year at saka Christmas, hindi ko na nabidyo dahil talagang punong-puno yung phone ko ng ng file ng mga video na hindi pa na-edit. So alam nyo naman kasi kapag raw pa yung video, yung raw pa, hindi pa siya edited, ang laki ng nakokonsume niyang file sa memory ng aking cellphone. Ay Diyos, may yung phone naman natin ay hindi naman ganong ka-latestan ito, diba? Realme C55 lang ito mga mini. At expandable, naka-expand lang yung memory card ko nito, pero as pa rin, phone memory pa rin ang niya, sinasakop niya, mababa, diba? Wala, hayaan nyo naman, kapag kumita-kita tayo dito sa pagbablog, makabili tayo ng iPhone. Pero hindi talaga ako hindi talaga ako techie. But anyway, ang dami kong daldal Pakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong sunflower theme cake. Actually, sa inspo ni Sisi o ni Chris is fondant siya. Pero dahil ayaw naman nila ng fondant, sabi niya gusto nila icing lang. Kaya syempre, kinonvert natin yung kanilang cake na fondant na inspo into icing. So, syempre, call naman ng client yan or ng customer kung ano yung mga gusto nila. So, kapag nag-send po kayo ng mga fondant na sample na gusto nyo icing base lang, gagawan po natin ng paraan yan. At may paraan talaga ang cakes nila at iba pa dyan, diba? So, may ganun talaga. Mayroong mga taong gusto ng mahilig sa fondant kasi ang advantage naman din kasi sa fondant, yung mga pangbiyahihang malayo at saka talagang pangmatagalang sa venue. Actually, yung mga icing din naman, stable naman din yan, pangmatagalan din yan. Pero kasi may mga tao talaga na ayaw talaga ng fondant, gusto nila yung soft icing lang, diba? May mga ganun talaga at hindi natin sila mapipilit kasi cake nila yan, huwag tayong magmaganda. Sila magbabayad yan, sila ang masusunod. So ito na nga, nagpakinis nga lang tayo dito ng white color. So pinakita ko nga, diba, yung picture ng inspo nila na sunflower theme. Napakasimple lang nito pero talagang nanginig ang kamay ko dito. Diba yung bawat petals ng sunflower talagang iisa-isahin mo yung ipapipe at talagang nakakangalay yan mga sisi. Diba? Pero ganun talaga dahil bayad tayo, magdusa ka. Dahil kasama na talaga yan yung mas mapulso kapag ganitong piping ng mga flower na per petal ipapipe mo, challenge naman to. Talagang ginawa natin siya ng paraan na masatisfy natin si Sisi, lalo na repeat order to kasi ako rin yung gumawa ng cake nung isa niyang anak ng Peppa Pig, ang pangalan ng anak mo? Nakalimutan ko na. Si Brandon. Ayan, diba? Nalala ko talaga. Si Ben at si Brandon. Yung dalawa niyang mga Junaki. So, thank you so much, Chris. Talagang diba? Nagbabakal na ka. Super support talaga to si Chrissy. Biruin mo, talagang pinick up niya to from Pasay. Tutundo. Talagang kinoche niya to. At saka yung una rin niya, nilalamob talaga niya. Yun, nung una din niyang cake sa akin. Nung first order niya, pinalalamob niya talaga yun ng car. At ngayon, siya talaga yung nag-pick up. Diba? Napaka-thank you ko talaga dito sa Sisi ko na to. Diba? Napaka-supportive. So, nagpapasalamat ako dyan kay Chrissy sa walang sawang pagsuporta sa cakes ni Lay. Makakaasa ka, Chris, kapag next order mo talagang lalo pa nating bobongga niya kahit anong request mo. Mag-PM ka lang. 1 PM away. Diba? So, malapit na nga tayong matapos. So, 7x4 nga yung size ng kanyang cake. Choco moist cake. Then may kasama tong 24 pieces na cupcake. So ganun din, sunflower din yung parang pinaka toppings niya, pero icing base yung kanyang Actually, meron naman akong nabiling sunflower na sugar royal icing, kung tawagin, yung mga ready na, kaya lang maliliit. Kasi mas maganda pa rin talaga na sakop ng buong cupcake yung pagka sunflower. Kaya nag-decide ako na hindi na yun ilagay at ganituhin ko na lang. Imagine
minano-mano ko yung sunflower. So sa ginamit kong color dito ng icing or ng color gel, Chef Master Golden Yellow. Diba? Chip na chibaga ng pagkaka-sunflower. At pagkatapos naglagay nga tayo sa cupcake ng parang white base muna niya. Then flinate natin siya. Tsaka tayo nag-pipe ng pa sunflower. O, diba? At ang ginamit ko nga palang tip dito sa sunflower is yung lip tip. 'Di ba? Yung mga pandahon kasi 'di ba parang ganoon naman siya eh. Pero may mga tip pa rin talaga na for sunflower. Kaya lang wala akong available. Pero okay na rin naman na to. Tong ganitong lip tip. Actually, hindi ko naman to first time ginawa yung sunflower effect na na cake. May mga previous order na rin naman ako na cupcakes na sunflower din. Kung naalala nyo, sa mga previous videos ko, I think nandun yun. So, yun na nga, malapit na nga tayong matapos. Nagpa-final touch na lang tayo. Nilalagyan na lang natin siya parang nectar sa gitna. At color black din yung ginamit ko dyan. So, ganyan-ganyan lang. Pipe-pipe lang tayo sa gitna para magmukha siyang magkaroon ng parang, yung sunflower, nectar. Nectar ba tawag doon? Nakalimutan ko na yung mga parts ng flower. Diyos me. Basta may ganyan. O, yan na yun. Then, meron siyang parang ribbon sa baba. Actually, sa inspo is ribbon talaga. Literal na ribbon. Pero sabi ko kailangan parang may partner natin. Yung para lahat edible, diba? Hihiwain mo na lang. Sabay ka. Yung hindi ka natanggal ng tanggal. Kaya ginanyanan ko na lang siya, diba? Nanginginig ang lola mo dyan, kala nyo, wala tayong nginig, pasmado na ako dyan. O diba, nabigyan ko pa rin naman ng hustisya yung linya. Pumantay naman kahit paano. Yeah, diskartihan lang naman dito, mabagal ka lang. Then yung tuloy-tuloy lang yung pag-pipe para talagang sumunod sa'yo yung icing. So yun lang naman, ganyan lang naman yung mga diskarte sa mga bago sa page ko na gusto ring mag-bake ng cakes, diba? Gaya ko, katulad nyo lang din ako na nanonood-nood sa mga videos lang din ng mga lodi ko sa pagbe-baking. Yan, gaya nila Langga, yan, nila Chef Momon, mga lods ko yan kasi talagang nahasa na rin sila. At syempre gano'n naman, 'di ba, kapag natuto ka na, isalin lahi mo na. Hindi no, isalin mo na, knowledge mo na rin sa iba, 'di ba? Maganda kasi yung bagay na ayoko ng term na if they copying you. Meron kasing isang baker na nag-post ng if they're copying you. May mga nag-comment na mas magandang gamitin yung if someone's tawag doon, napaisip tuloy ako. It's someone's imitate, not imitate. Hindi, basta inspired you. Kumbaga, success means someone's inspired you. Parang ganon. Kasi yung sa kanya, success means someone's copying you. Sabi niyang ganon. Pero mas magandang pakinggan, if your success means you inspired someone. O, diba? Yun ang magandang term. Diba? Parang nga naman kasing copying, diba? Siyempre, lahat tayo, may kanya-kanya tayo mga hidden talent na katulad ko. Hindi ko naman din akalaing nababagsak ako sa pag-bake at talagang full time ko siya. Actually, hindi ka pa nga ganun ka full time to, pero kasi nga this time, ito yung aking bread and butter. Dahil nga home mama na ako, nag-resign na ako sa pagiging corporate world for 15 years na naging empleyado sa iba't ibang company. Mas pinili ko na talaga itong mag-home base at the same time, in God's perfect time, gusto ko rin magkaroon ng physical store. Pero if not now, maybe in God's perfect time, sabi ko nga ganyan. So ipon muna tayo, syempre pati ng lakas at pati ng mga kakaharaping stress, syempre. So ayan na nga, namin daldal, malapit na tayong matapos, diba? So inaaliw-aliw ko lang kayo sa mga kadaldalan ko. Wala na kasi akong masabi at kailangan ko na talagang magbura ng mga raw video sa phone ko dahil napakapunong-puno niya na. Ayan, so naglalagay na lang tayo ng nectar dito sa ating cupcakes at saka nilagyan na rin natin yan ng mga silver drudges and ready to go na to. Ayan, so i-box na natin yan at i-chilled lang natin. Ayan, so ganyan lang naman siya kasimple, guys.
So, ayan, nilalagay na lang natin ng mga nectar yung another dozens of cupcakes niya. Kasi nga, 24 pieces nga ito or 2 dozen na cupcakes pa ulit-ulit. At ang ginamit ko palang dito na black is Sugar King. Medyo nagaganda na ko sa ng Sugar King talaga ngayon, ng outcome. Tsaka aside sa pagiging malinis siyang gamitin, kasi ipapatak mo na lang siya, hindi ka na magtututpick. 'Di ba? At least na-explore natin iba't ibang brand. Ganun naman dapat, 'di ba? Pagdating naman sa whipping cream, 2 lang ang gamit ko. Ang pinagpapalitan ko lang kung hindi available si Whip It ko, syempre, ever. Yun lang, 2 lang yun. Minsan pinaghahalo ko. Nagtry ako ng ibang Pero ito na yung ating final look. Huwag na maraming dagdag. At marami pa tayong i-edit. Actually, meron pa akong nakapilang mga gagawin. Hindi ko pa natatapos. So, ayan, maraming salamat si Crazy Dizon ng, na siya ngayon, sa Converge. Admin na siya. Congratulations nga pala sa pagiging, I think, regular na siya doon, sis. Thank you so much, sis, and God bless everyone. Maraming salamat po sa lahat na nagtitiwala. God bless everyone again, and ingat tayo lagi. Ayan na po yung naging feedback niya at nagustuhan talaga din ng kanyang mga relatives. Thank you so much. Bye-bye!